Isang araw matapos ibalik ng PNP ang kanilang kampanya kontra droga, nadagdagan ang bilang naman napatay sa mga anti-drug operation. Katulad naman na unang insidente, nanlaban di umano ang mga target. May mga nasugatan din sa hanay ng mga pulis at mga sundalo. Pero meron din namang mga payapang na aresto sa ilang operasyon. May report si Mariz Umali. Sa pagbabalik ng kampanya kontra droga ng PNP kahapon, ipinangako ni PNP Chief Bato de la Rosa na mababawasan ang pagdanak ng dugo kung hindi man ito maiiwasan sa pagtugis nila sa mga drug suspect. Pero wala pang 24 oras kasunod nito, may mga napas lang na agad sa mga operasyon kontra droga. Sa Bulacan pa lang, 9 ang napatay mula sa 17 magkakasabay na operasyon matapos umanong manlaban ng mga target. Napalaban po tayo, nagkaroon tayo ng konting putukan, palitan ng pulis, wala ko tayong magagawa dahil akala nila sa pulis pa rin pala, pideya pala ang kasama. Itinanggi ito ng mga kaanak ng ilan sa mga napatay. Hindi po, hindi nalaban. Paano man nalaban ni Najay mga anak niya? May isa rin umanong pusher na nasawi sa Plaridel sa pamamaril ng hindi pa nakikilalang salarin. Pero maayos na naaresto ang 15 iba pang suspect sa iba pang bayan. May 2 namang nasawi sa Maging Lanao del Sur nang maghain ng warrant ang mga sundalo laban sa 2 drug suspect at umano'y taga-suporta ng Maute Terror Group. Nasugatan din ang 2 pulis sa Lapuyan, Davao del Sur nang manlaban din daw ang kanilang target na top 1 most wanted person ng Region 9. Nung papasok na kami sa area, nung napalibutan na namin yung bahay niya, napansin niya kaming nandun, pinutukan na kami. Nung nanlalaban siya, nagkaroon ng crossfire, nagkaroon ng exchange of fire. Tumalon daw sa dagat ang drug suspect na si Fahad Andy. Batay sa report ng mga pulis, napatay nila si Andy matapos ang 30 minutong barilan. Pero hanggang kaninang hapon, hindi pa nakikita ang bangkay nito. Sa ilang lugar naman nasunod ang pangakong bloodless campaign ng PNP. Bagaman tumakbo noong una, maayos na naaresto ang isang pedicab driver sa Pasay na nakuhanan na sachet ng hininalang shabu. Gayon din ang isang dentista sa Calbayog, Samar na nakuhanan ng halos ₱250,000 halaga ng droga. Sa Caloocan, 34 na drug suspects ang naaresto, kabilang ng 2 at 3 sa Caloocan's most wanted list. Wala namang nasaktan sa kanila at hinuli sila ng tama ng mga pulis. Hindi naman lumaban. Bumalik daw ang mga suspects sa kalakaran ng iligal na droga nang suspendihin ang Oplan Tokhang. At para raw matiyak na lehitimo ang magiging operasyon, gusto rin daw ng PNP na isama ang mga pari at mga religious leader. Pero di sang-ayon dito ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang mga pari din naman, pumupunta na rin naman sa mga community. At doon naman ang pari ay nakikiusap na rin na sana wag na silang gagamit ng droga. Sinabi na mismo ni Director General de la Rosa na meron din namang mga safeguards. Isa sa mga safeguards na binabanggit nila ay meron ng camera. So yung camera mismo ay pwede na maging basihan yon ng katotohanan. Kami nagtiwala sa kanila na kami tulungan nila sa aming kampanya. Nagtiwala po kami sana naman magbigay rin sila ng kunting tiwala sa kanilang kapulisan. Sa kabila ng reaksyon ng simbahan sa plano ng pulisya, tuloy pa rin daw ang PNP sa pakikipag-ugnayan sa simbahan para makipagtulungan sa kanilang Oplan Tokhang Part 2. Personal din daw na pupuntahan ni PNP Chief Bato ang mga obispo sa iba't ibang diocese o mga lugar na maiikutan niya. And when they have a firearm. Dininig naman sa Senado ang panukalang pagtatalaga ng korte ng tututok sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis. Makakatulong daw ito sa pagpapabilis ng resolusyon ng mga kaso, lalo na sa mga alegasyon ng extrajudicial killings. Mariz Umali, GMA News.